Welcome back to the Kinecto. In Bagong Season Fresh, we make sure we give you the freshest talents hindi lang sa mga teleserye at sa pelikula, pati na rin sa fashion industry. Kasama natin tonight, fashion's newest it girl, Asia's next top model, and Filipina pride, Jodelie Pendre. Hey! Jodelie! Hello there. Hello. Thank you for coming here. Alam mo, Jodelie, you've done us proud. Lahat mga Pilipino talaga, alam ko, on social media, they were so active and really rooting for you. Kamusta naman yung journey mo sa Asia's Next Top Model? Asia's Next Top Model. Hindi ko in-expect, first of all, hindi ko in-expect na makakarating ako sa ganito. Kasi yung pagiging model, parang dream ko siya na na-push back kasi naging athlete ako. So yung experience ko sa Asia's Next Top Model, madami ako natutunan in terms of modeling, tsaka in terms of like personal life. Like I learned how to appreciate myself, how to carry myself, how to show the world that I really want to be a supermodel. Kasi if you want to be a supermodel, you need to act, you need to work, you need to talk, you need to dress like a supermodel para you attract what you want. Wow. So, natutunan ko doon. Bakit ba, dati ba, diba, shy? Ano may shy ka ba? Or sabi mo, you discovered yourself, you found out who you are. Kasi, ano yung Jodelie dati? Sino siya? Wait, yung Jodelie kasi dati, jolly siya, pero boyish, tapos kung ano lang yung gusto niya suot, okay, yun lang yung susuot niya. Parang wala siyang pakialam kung anong sabihin ng tao. Pero when I joined Asia's Next Top Model, natutunan ko na dapat nag-aayos ka pala ng sarili mo. Kasi gusto ko yung impression na pag nakita ko ng tao, ay wow, supermodel siya. Gusto ko ganun. Hindi yung pag nakita ko ng tao, ang tangkad niya. Ayoko nang ganun lang. Tangkad niya lang ganun. Okay, ang tangkad niya. Ay, siguro model siya. Gusto ko yung first impression ng tao, alam agad nila na ay, supermodel. Kung gano'n. Ay, model talaga siya. So yun na nga. So what do you think was the quality that really made you stand out and you reach the top sa finals sa competition? Siguro, yung pagiging yung determinado ka talaga. Saka sobrang positive ko na tao. Like, dun sa entire show, okay, madalas ako umiyak. Pero still, yung drive ko hindi nawawala. Talagang, I am not aiming to be the best, pero I'm aiming to be great. You know? Yung pag umiiyak ka, ano yun? Parang release mo lang yun? Ganon? Pag umiiyak ako, kasi emotional akong tao eh. Pag pressured ako, pag malungkot, minsan pag happy, lagi ako naiiyak. Pero hindi ibig sabihin nun na ang drama ko. So, yun talaga yung way ko para malabas ko yung emotions ko. Frustrations, kung ano man, diba? Like mag-isa kami, wala kaming TV, wala kaming cellphone, walang magazine, walang kahit anong book, walang phone. Hindi ba nakakasira ng ulo yun? Hindi naman kasi everyday nagtitaping, so busy ka everyday. Hindi mo na, maiisip mo siya pag matutulog ka na. Ang dami kong ginawa itong araw na to. Sobrang busy, like every single day, challenge, photoshoot, elimination. Challenge, photoshoot, elimination. Project na ng project, gano'n. Yes, kaya wala kang time para alam mo yung para i-reassess mo yung sarili mo. Pag nawala yung focus mo, wala kang time i-reassess. Kaya kailangan makontrol mo yung sarili mo.